Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat tao ay mayroong layunin sa kanilang mga buhay. Ang Diyos sa kaitaasan ay may layunin sa kanya mga nilikha. At ang layunin ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, na makabalik kayo, na malinis sa kanyang banal na sinapupunan. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang tao ay nililok, hinubog, upang mapabuti ang kanyang tunay na ako. Nilakipan ng kaisipan, damdamin at kalooban upang sa ganon o aking mga iniibig na mga kapatid, madama ng tao ang kanyang kapwa. Magkaroon siya ng pag-ibig sa kanyang kapwa at maging kapaki-pakinabang siya, progresibo siya sa lipunan na kanyang ginagalawan. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, hanggat nariyan ang mga alikabok sa inyong mga panyapak, katotohanan nga, mahirap magtagumpay ang kaitaasan sa ninanais nilang layunin sa mga tao o aking may iniibig na mga kapatid. Maraming halimbawa, santong kasulatan. Ang buhay ng mga unang tao o aking may iniibig na mga kapatid, maraming nagtagumpay at maraming nabigo. At ang nagtagumpay o aking may iniibig na mga kapatid, ang sila ang tumatalima at sumusunod sa dakilang Panginoon. At ang mga nabigo, aking may iniibig na mga kapatid, naroon ang pagsuway sa harapan ng dakilang Ama. O aking may iniibig na mga kapatid, maraming tao ang bumuti sapagkat sila ay sumusunod sa yapak ng dakilang Ama. Maraming taong sumama sapagkat sila ay sumusuway at hindi tumatalima sa utos ng dakilang Panginoon. O aking na iniibig na mga kapatid, ito ang aking ibinuka sa inyo sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito. Sapagkat o aking na iniibig na mga kapatid, pagmasdan ninyo ang inyong kapaligiran. Kung paano tumatakbo ang tao at nag-uunahan ng aking may iniibig ng mga kapatid at nakalimutan na mayroon palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ngayon ang paalaala sa aking may iniibig na mga kapatid. Ang wika sa santong kasulatan, daigin ninyo ang sanglibutan. Daigin ninyo ang mga kahinaan at karupukan ng laman ng aking mga iniibig na mga kapatid upang sa ganun makasunod kayo ng walang hadlang, ng mayroong kapayapaan sa likuran ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid. Ang Diyos sa kaitaasan ay mabuti. Ang kanyang mga salita ay malinis, o aking may iniibig na mga kapatid. Ngunit sino sa inyo ang nakikinig sa mga salita ng Diyos? Sino sa inyo ay pinaubaya ang inyong mga sariling kakuan
at mayroong gampaning katulad nito, na kailanman hindi kayo maglilikot ang inyong mga kaisipan, sapagkat naglalakbay pa rin ang mga kaisipan sa labas ng lunduyan, sapagkat nariyan pa rin ang pangangailangan ng inyong mga kaakuan o aking na iniibig na mga kapatid. Ano ang problema sa buhay ng tao? Ano ang pangangailangan sa buhay ng tao aking na iniibig na mga kapatid? Ang lahat na ito ay nalalaman ng kaitaasan. Ang lahat ng mga ito ay sa inyo ng mga harapan o aking mga iniibig na mga kapatid. Datapwat, hindi maabot ng inyong mga palad sapagkat maraming hadlang at maraming hadlang sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. O aking mga iniibig na mga kapatid, puspusin ninyo ang araw na ito ng pagtuparan ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Kung paano winig sa santong kasulatan, ibigay ninyo ang kay Cesar at sa Diyos ay sa Diyos. Ito ang bahagi ng inyong panahon. Ikakong bahagi o aking mga iniibig na mga kapatid, puspusin ninyo upang sa ganun, hindi magkaroon ng pagsisisi pagdating ng panahon sapagkat sinayang ninyong panahon ng dakilang Panginoon na dumaan sa inyong mga harapan. Tama. Mabilis ang panahon. Ito ang laging binabanggit ng inyong mga labi. Ang bukas, ngayon at kahapon, ay katotohanan ng nagdudumali sa inyong mga kakuan. O aking may iniibig na mga kapatid, kung ninanais ninyo ay sa mapayapa at maayos na pamumuhay, o aking may iniibig na mga kapatid, gampanan ninyo ang mga tungkulin ng mayroong katapatan at mayroong pagpapatotoo ng inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, madali ang magsabi. Ang pagbabago, madali ang magsabi. Ang pagpapakabuti, subalit o aking may iniibig na mga kapatid, hindi nga ninyo madaig ang sanglibutan. Sapagkat kayo rin naman ang nagiging hadlang. Ang inyong mga kahinaan at karupukan ang nagiging hadlang na sa inyong paghakbang ninyong paglakad sa mundong ibabaw, bakit natitisod pa rin kayo? Sa kabila na mayroon kayong pananampalataya, bakit natitisod kayo aking may iniibig na mga kapatid? Ito ngayon, ang kahilingan ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Kung kayo ay masipag ng dakong una, ng pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng patrunang diwa, higit kayo maging masipag sa mga panahon ito at sa mga panahong darating, sapagkat kung paano ang kaliwanagan at ang kadiliman ay nagpipingkian, yan din ang kaisipan ng tao, ang marurunong ay nagpipingkian din sa inyong kapaligiran o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, anong laging binibig ka ng kabatlayan? Huwag kayo magsawang manalangin. Saan mang sulok kayo naroon? Sa inyong kapaligiran, huwag kayo magsawang manalangin sapagkat ang panalangin, ang isang ultimo remedyo sa inyong mga kahilingan sa buhay na yan upang makamit ninyo ang kapayapaan na nagmumula sa kaitasan upang makapaghandog kayo ng kapayapaan sa inyong kapaligiran na ngayon inasgitna ng pagugumihanan at kabalisahan. Ang aking karagdagan, bukas ng Santong Kasulatan, 1 Pedro, Kapitulo 1, 13 hanggang 16. Pakibasa. Maliwanag, o aking may iniibig na mga kapatid. Ang inyong kalayaan ay hindi kalayaan na kagustuhan ng isang laman, kundi ang inyong kalayaan ay kagustuhan ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, ang sama na gana at maghari sa inyong buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam. Pablo, Apostol. Paalam. Sumayin niyo ang mapalad na umagang ito
ang dakilang banal na Espiritu Santo ang siyang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan. Mga iniibig na mga hinirang, mapalad ang bawat isang nananampalataya sa pamamagitan ng Diyos ang Anak at ang banal na Espiritu Santo. Naway mamalagi sa inyo ang kaliwanagan ng Diyos, Espiritu Santo, na sa araw na ito ay araw ng mga kaluluwa na lumisan na sa inyong mga buhay. Naway maging mapalad ang mga kaluluwang wala na sa kapatagang lupa. Liwanagin ninyo ang inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban na sana'y alisin ang mga bagay na kanilang kinaroroonan upang sila'y mapanatag sa kanilang mga puntod na kinaroroonan. Mga iniibig na mga anak, mapalad ang mga anak na lumisan na sa inyong mga piling sapagkat sila'y nananatili sa kaliwanagan at daan ng Panginoon upang sila ay laging bigyan ng pagkakataon upang manatili sa kapayapaan tungo sa kaunlaran ng buhay na walang hanggan. Marami na sa inyong mga iniibig na mga anak na nagbibigay ng kaalaman upang sila'y bigyan ng pagkakataon upang alayan ng maraming panahon at pagdarasal upang sila'y manatili sa sinapupunan ng Panginoon Jesus na naroroon sa kanilang mga kinaroroonan sapagkat mga iniibig na mga anak. Ang isang anak na nawalan sa piling ng buhay ay naririyan pa rin sa inyong mga puso. Ang dakilang pagmamahal, dakilang kaalaman at dakilang pagsusubaybay upang sila'y subaybayan sa lahat ng oras, upang sila ay magkaroon ng kapayapaan sa kanilang kinaroroonan, sapagkat ang Diyos ay nananatiling buhay upang angkinin ang mga kaluluwa na nawala na sa inyong mga piling. Humingi kayo ng kapatawaran. Liwanagan ninyo ang inyong mga puso't isipan upang sila'y handugan ng mga panalangin upang manatili sila na may kaliwanagan, na may kapayapaan sa kanilang kinaroroonan. Ang Diyos ay hindi nagkukulang, kundi laging nananatili upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga taong nilisan ng mga anak na wala na sa kapatagang lupa. Sana'y magiging matapat ang pagtunghay ninyo sa daan ng katotohanan sapagkat ang batas ng Panginoon ay namamalagi
sa inyong mga puso upang kayo'y akayin sa maliwanag na daan. Tunghayan ninyo ang Diyos na laging nagbibigay sa inyo ng kalakasan at buhay na walang hanggan, sapagkat hindi nagkukulang kundi lalong pinagbibigyan kayo ng maraming pagkakataon upang sumilang ang banal na Espiritu Santo sa inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban. Sapagkat ang mga kaluluwang lumisan na sa kapatagang lupay, nananatili pa rin, na naghahangad na sila'y akayin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagdarasal sa araw-araw upang buhay silang lahat na tulad ng mga taong naririto sa kapatagang lupang ito. Humingi kayo ng kapatawaran sa lahat na lumisan ng inyong mga buhay, sapagkat yan ang kinakailangan upang sila'y tunghayan kung kayo na nga ang mga anak na nananatili sa kaliwanagan upang ituro sa kanila ang kanilang mga kakulangan sa kapatagang lupang kanilang sinilangan at iniwan sa kanilang mga buhay. Maghari nawa sa inyo mga anak upang manatili ang kaliwanagan ng buhay sa bawat isang nilalang. Hanapin ninyo ang dakilang Panginoong Hesukristo na nag-aakay sa lahat ng oras upang mabuhay ang mga kaluluwang lumisan na sa kapatagang lupa at ibibigay sa inyo ang tunay na damdamin upang maalaala ang kanilang pinaglikuran sa kapatagang lupa ito. Masarap, mga anak, ang naghahangad na mabuhay na walang kasamaan, kundi ang kaligtasan ng bawat isa manatili nawa sa inyong lahat upang maligaya ang bawat kaluluwa. Magpuri kayo sa lahat ng oras. Humingi kayo ng kapatawaran sa mga anak na lumisan na ng lupa upang sila'y maliwanagan at manatili sa buhay at daan ng Panginoong Diyos na laging sumusubaybay ng katulad ng mga anak na naririto sa kapatagang lupang ito. Ang bawat nananampalataya ay lagi ninyo isipin na ang paghingi sa kapatawaran sa lahat ng mga nilalang na inyong nabigyan ng kasamaan ng loob, patawarin ninyo upang pagdating ng panahon ay manatili kayo sa mabuting kalagayan ng tulad ng Panginoong Hesus na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Magpasalamat kayo at magpuri sa lahat ng oras at huwag ninyong pababayaan na ang panalangin sa araw-araw ay karapat-dapat na taglayin ng bawat isang mananampalataya upang kayo ay lumakas at mamalagi na may buhay na walang hanggan. Magpuri kayo sa lahat ng oras upang manindigan ang bawat isa bilang espiritismo na nanungkulan
sa kapatagang lupang ito ay maliwanag ng sinasabi ng Diyos Espiritu Santo sa Juan 15, Kapitulo 15, versikulo 6 hanggang 7, pakibasa. Maliwanag, mga iniibig na mga anak, manatili kayo na may payapa na kaisipan, malinis na kalooban, puso't damdamin na laging kayo tunay na mananampalataya sa kapatagang lupa. Kayo'y mga anak na tunay na espiritista. Espiritismo na siyang laging tinataglay ng bawat isa. Maliwanag, mga anak, magpakatatak ang bawat isa upang kayo laging magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maghari nawa sa inyong lahat at manatili sa inyo ang Diyos, Ama, na may buhay na walang hanggan. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista, Diyos sa inyong lahat. Sumayin niyo nawa ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Ipinagkakalob ng kaitaasan ang banal na liwanag, sapagkat sa mga kaorasan at sandaling ito, ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon upang makasalamuha, upang makapanayam sa handaan na ipinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Ang bawat isa ay maaaring makakuha at binigyan ng pagkakataon ng kaitaasan upang makuha ang kinakailangan ng bawat isa. Sapagkat kailanman aking mga iniibig, ang dakilang Ama ay hindi nagkulang sa bawat isa. Mabuti, matuwid ang layunin ng dakilang Ama. At ito ang siyang kinakailangang hanapin. Kinakailangang ding maging layunin ng bawat isa. At ang kabanalan na iyan, ang kinakailangang bakahin ng isang ako upang kayo ay makarating sa kanyang sinapupunan. At paano masasagawa ng isang ako ang mga bagay na ito? Kung ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naririyan, kung saan ang sanglibutan ay nagkakaroon ng pagpingkian sa kanyang mga sarili. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagkaabala na kung saan ito ang nakapaghihiwalay sa isang ako kung bakit kayo ay hindi makarating sa sinapupunan ng dakilang Ama. Alisin ninyo ang mga bagay ito, aking mga iniibig, upang sa pagkatali na iyan, kayo ay makalagan
at muling makabalik sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat ang mga bagay na iyan ay hindi kailangan sa kaitaasan. Ang kinakailangan ng dakilang Ama ang mga bagay na mga naaayon sa Espiritu. At ito ang mga salita, mga katotohanan na inihahayag sa pamamagitan ng mga banal na Espiritu, mga ari. Kung ito ay natitimo na isa sa buhay ng aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang mga bagay na ninanais ng kaitaasan na sa inyo ay mabuo upang sa gayon kung dumating ang pagkakataon na kayo ay magkaroon na pakikipanayam sa kaitaasan, ay mayroon kayong inihahandog o handog sa dambana ng dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral. Hindi kayo makararating sa Ama kung ang kabanalan ay wala sa bawat isa. Hindi kayo makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ng mga salita, mga katotohanan na inihayag ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung ito ay inyong nalalaman sa inyong mga sarili, at kung ito ang kinakailangan gawin ng isang ako, bakit nagkakaroon pa rin ng pagliko? Nagkakaroon pa rin ng pagsuway ng mga kasalanan sa inyong mga kaakuhan. Sapagkat ang tao sa kanyang sarili ay nadadaig pa rin ng sanglibutan na ito. Subalit, dahil sa pag-ibig ng Ama, na ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon upang muling makapag-aral, upang muling makakuha, makatuklas, makarinig ng mga salita at katotohanan, ay unti-unting nababago sa isang kaakuhan ang mga bagay na ito. Unti-unting nagkakaroon ng katagumpayan upang makamit ang kabanalan. At sa bawat isang nagpapatuloy, matuturing na may papalad ang bawat isa. Sapagkat unti-unti ninyong nakikita ang tunay na daan at landasin na itinuro ng dakilang Panginoon. Naway ang bawat isa ay magpatuloy, magpuri at magpasalamat sa araw-araw na ibinahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At ang bawat isa na naroon na dumudoon sa landasin ng dakilang Panginoon, naway ang pagsusumikap ay madagdagan sa bawat isa. Ang pagtitiyaga upang makuha ang tunay na kabanalan na iyan ay manatili sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. At sa bawat isa na naroroon pa rin sa kalugmukan ng buhay, nagkakaroon pa rin ng takot, nagkakaroon pa rin ng pagsuway sa harapan ng dakilang Panginoon. Naririyan ang palad ng dakilang Ama upang kayo ay muling bigyan ng pagkakataon, hagkan, at bigyan ng kapahingahan aking mga iniibig ng mga kapatid. Sa mga tuwid, kung ito ay nasa inyong harapan na, naway ito ay tanggapin ninyo ng buong puso at walang pag-aalinlangan. At bigyan ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili na kayo ay muling makabalik sa sinaupunan ng dakilang Ama. At sa bawat isa na nagkakaroon pa rin ng pag-aalinlangan sa kanilang mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, naririyan ang bawat mga patotoo,
mga karanasan ng inyong kapwa na siyang makapagbibigay sa inyo ng liwanag upang maunawaan at maintindihan ninyo ang buhay na sa inyo ay pinagkaloob ay isang kaparaanan upang kayo ay magpatuloy, upang ipagkaloob ng bawat isang kailang mga sarili, upang sa gayon kayo ay makaranas ng tunay na pag-ibig, tunay na kapayapaan, at higit sa lahat, maramdaman ng bawat isa ang tunay na siyang dakila sa lahat ng bagay, ang banal na kaluwalhatian at banal na pag-ibig ng dakilang Ama. Ito ang mga bagay na sa inyo ay binibigay, ipinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang mga mag-aaral sa sanglibutan na ito ay nagkakaroon ng pagkalimot sa kanilang mga sarili. At ang kaitaasan kailanman aking mga iniibig na mga kapatid ay hindi makalilimot sa kanyang mga anak, hindi makalilimot sa bawat mag-aaral na isinugod dito sa sanglibutan na ito. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung magkagayon, kung ang mga bagay na ito ay inyo nang nararanasan, nagkakaroon na ng patotoo sa inyong buhay at inyong nararamdaman, nawa ito ay manatili sa lahat at bawat sandali ng inyong buhay, upang sa gayon kung anumang uri ng mga pag-aaral, mga pagsubok na dumating sa inyong buhay, kayo ay nananatiling nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Kung ang sino man sa inyo ay nagkakaroon ng mga bagay na siyang nakapaghihiwalay sa kaitaasan, ay isipin ninyong mabuti na kayo ay naroon sa harapan ng dakilang Ama. Manalangin ang bawat isa. Bigyan ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili na magkaroon ng pakikipanayam sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang sa gayon, sa paglipas ng mga araw o sa pagdisa ng bawat isa, ang liwanag na itinuro ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa, ang siyang inyong magiging daan, ang siyang inyong magiging landasin patungo sa harapan ng dakilang Ama. Muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Gumawa kayo ng naaayon sa banal na kagustuhan ng Diyos. Gumawa kayo tulad ng paggawa ng isang Hesukristo. Gumawa kayo tulad ng paggawa ng mga apostoles. At gumawa kayo bilang isang tunay na mag-aaral sa loob ng paturuan ng Espiritismo. Sapagkat sa kapanahonang ito, aking mga minamahal na mga kapatid, gumagawa ang tao ng naaayon sa kanyang kagustuhan, at ganun din gumagawa ang tao ayon sa kagustuhan ng kanyang kapaligiran at ng kanyang kapwa kung paano siya tinatanaw, kung paano nga ba siya ay hahangaan, kung paano nga bang siya ay pipitasan at pupulaan. Diyan gumagawa ang tao sa kapanahonang ito, kung kaya nga ang kaitaasan ay laging nagpapaalala na kayo ay magpakatotoo sa inyong paggawa.
kayo ay lagi nang gumawa ng mga bagay na itinuturo ng kaitaasan at ibinababa kung paano ang isang Hesukristo ay hindi ininda ang kagutuman ng laman. Ganon din ang mga bagay na pangangailangan ng kanyang sarili, bagamat naroon na siya sa kalagayan ng katawang tao na mayroong laman, na nakadarama ng gutom, ng pagod, ng sakit, at ganon din ang tukso. Ang lahat ng iyan, kung saan ang tao ay nasa kalagayan ng katawang laman, ay naging kalagayan ng isang Hesukristo, ngunit siya ay gumawa upang siya ay maging modelo, upang siya ay tularan ng tao na bagamat naroon at binabaka ang kahinaan ng katawang laman, ay hindi iniinda sapagkat naroon sa kanyang puso ang kabanalan na ibinaba ng Diyos upang maging isang mabuting halimbawa. Ganon din kung paano ang mga apostoles ay hindi ininda ang mga bagay na makakahadlang sa kanila sa paggawa, sapagkat naroon kanilang ang sinusundan sa likuran ng isang Hesukristo na umakay sa kanila, kung saan naroon sila sa tali ng kahinaan, ng kamangmangan, kung paano nga ang mga apostoles ay hindi ininda ang kakirutan ng laman, dumating sa kanila ang mga bagay na susubok sa kanilang pananampalataya. Ang isang Pablo ay hindi ininda ang kanyang yaman. Hindi rin niya ininda kung ano ang magaganap sa kanyang katauhan at sa kanyang sarili, kung hindi ang nasa kanyang puso't isipan ay makagawa ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos, makagawa ng karapat-dapat, makapaglingkod sa dapat paglingkuran, at maisantabi ang pansarili niyang pangangailangan. Kayo baga, aking mga minamahal na mga kapatid, na isasantabi ba ninyo ang inyong mga pangangailangan? O sa kasalukuyan na kayo ay nakaluklok sa mga uluklukang iyan, ano baga ang nariyan sa inyong mga isipan? Nariyan pa rin ba ang pag-aalala sa inyong pangkabuhayan? Nariyan pa rin ba ang pag-aalala sa inyong mga kahinlog, sa inyong mga suliranin at kung paanong ang mamaya at bukas? Inyo pa bang iniisip ang lahat ng bagay na iyan? O ang nariyan sa inyong mga isipan at damdamin ay makagawa sa panahon ng inyong pakikipag-aral? Ano nga ba ang paggawang iyan? Ang magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong mga sarili, ang magkaroon kayo ng kaamuan sa inyong kapwa. Ganon din ang pagpipigil sa inyong mga sarili sa pagpuna at pagtanaw sa kahinaan ng inyong mga kapwa. Kung hindi buong buo ang inyong mga kaisipan at damdamin na nagnanais na kayo ay makipag-aral, at nang sa ganon, ang bawat ibinababa ng kaitaasan ay tunay nga na magsilbing bunga ng inyong mga pagtitiyaga, at ang bungang iyan ay sino nga ba ang unang titikim kung hindi kayo rin, aking mga minamahal na mga kapatid, kung paano ang inyong gawa ay inyong aanihin sa panahon ng inyong pakikipamuhay sa kapatagang lupang ito. At kung paano ang isa ring Pedro ay nagkaroon ng kahinaan sa kanyang paggawa, naroon at dumating ang kanyang pagkakanulo sa isang Hesukristo, ngunit naroon ang pagbabago at pagtanggap sa kanyang pagkakamali na kinakailangan siya ay muling humakbang sa tunay na kabanalan na laging ay inaasahan sa kanya ng kaitaasan, sapagkat siya ay pinili sa maraming kapulungan ng tao upang maglingkod at makaganap ng kanyang mga tungkulin, na nangangahulugan nga na kayo rin ay pinili, sapagkat narito kayo, aking mga minamahal na mga kapatid, dumating man sa inyong mga pagkatao ang maraming tinatawag na pagsubok,
ang maraming kagalumihanan ng inyong mga kaisipan sapagkat marami ang darating na mga kaganapan sa kapatagang lupang ito na tunay nga na susubukin ang pananampalataya ng tao at ganun din magiging hadlang sa paggawa ng tao ng naaayon sa kagustuhan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Gumagawa pa baga ang tao ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos? O ginagawa niya kung ano ang inaayon sa kanyang kagustuhan na tunay nga na hindi karapat-dapat sapagkat ang isang tunay na mag-aral na natututo ay ginagawa ang kanyang natututunan at ito ang kanyang pinanghahawakan sa pang-araw-araw na kanyang pakikipamuhay. Aking mga minamahal na mga kapatid, kung dumarating man sa lahat at bawat isa ang panglulungo sa kanyang paggawa, lagi na nga siyang tumingala sa kaitaasan at tunay na makikita niya ang liwanag at doon ang isang pag-asa na mayroong Diyos na lagi nang tumutunghay sa lahat at bawat isa at kung paano ang mayroong kadiliman, di bagat sa pagmulat ng inyong mga mata sa isang umaga ay naroon ang kaliwanagan, naroon ang liwanag ng araw na kung saan kung paano ang Diyos ay walang itinatangi at lagi na'y bibigyan ng kaliwanagan ang lahat at bawat isa upang sa gayon, kung dumarating ang panahon ng pagkubkob ng kadiliman sa inyong mga kaisipan na nagbibigay ng kalungkutan at ganun din, nagbibigay ng kahinaan kung paano nga ba kayo gagawa, aking mga minamahal na mga kapatid. Ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng tunay na kalakasan sapagkat ang kalakasang iyan, tunay nga na anumang yaman at pagsisikap na gawin nyo sa kapatagang lupang ito ay hindi nga ninyo makakamtan sapagkat ang lahat ng iyan, ang Diyos lamang ang magbibigay kung paanong ang buhay siya ang nagbigay, ganun din ang liwanag at kalakasan ay siya rin ang tunay na makapagbibigay sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga, makita nawa sa lahat at bawat isa ang tunay na paggawa na lagi na'y inaasahan ng kaitaasan at hindi na nga kayo kinakailangan pang tulad ng isang Hesukristo na ipako sa krus upang makilala kung paano nga bang ang isang pananampalataya at tunay na paggawang makalangit ay makilala sa inyong mga katauhan sapagkat sa kasalukuyan kayo ay nakapako na sa maraming tungkulin ay pinagpatong sa inyong balikat ng kaitaasan. Kung kaya nga magpakatatag ang lahat at bawat isa. At huwag ninyong intayin pa na kayo ay mag-iwan ng katawang lamang iyan upang kayo ay makaganap pa ng inyong mga dakilang tungkulin sapagkat napakahalaga ng buhay ay pinagkaloob sa inyo. Kaya't ito ay inyong pakaingatan, pakamahalin upang wala maging hadlang sa inyong tunay na paggawa sapagkat ang karamdaman kung dumarating sa katawang lamang yan ay isang nagiging hadlang kung paanong ang isang mag-aral ay hindi makagawa sapagkat naroon ang kirot ng laman at hindi maihakbang ang mga paang iyan. Ganon din, hindi maigalaw ang mga kamay na iyan kung kaya hindi makagawa ng naaayon sa kagustuhan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Ngunit, lagi niyong tatandaan, nariyan pa ang inyong mga kaisipan na makapagbibigay ng isang taimtim na panalangin, ganon din ang pag-aambil ng kapayapaan sa inyong mga kapaligiran. Kung kaya nga,
Dumating man ang kahinaan ng katawang laman ng karamdaman, palakasin pa ninyo ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga espiritu, sapagkat ang lahat ng iyan, tunay nga, na hindi ipagkakaloob sa tao ng hindi naaayon sa kanyang kakayahan at hindi rin naaayon sa kung paano ang pagbabayad ng kanyang kautangan ay maganap sa mga panahong ito, aking mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga kung ano man ang dumarating sa inyong mga pagkatao, ay lagi ninyong ipagpasalamat sapagkat kayo ay nakapagbayad at higit sa lahat katupad ng inyong mga dakilang tungkulin na tunay nga na kinakailangang maganap sa kapanahonang ito. At aking iiwan ang inyong pagsasalusuluhan sa inyong pag-aaral sa mapalad na umagang ito na matatagpuan sa mga gawa. Kapitulo 7, versikulo 49 hanggang 51, na nawa dito nyo makuha ang pag-aaral sa umagang ito. Muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan, ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Arkanghel Rafael. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Ang buhay ng tao ay tunay ngang nagtuturo sa bawat isa sa inyo upang maglingkod, upang gumawa ng mabuti, upang makapagkawang gawa, upang sa inyong mga sarili ito ay tunay nga ninyong maging isang batayan sa buhay na ito, aking mga iniibig na mga kapatid. Na sa pamamagitan nga nito, kayo ay tunay na matututo. Kayo ay tunay na makakabahagi sa inyong kapwa. Kayo ay tunay na makakabuo sa inyong mga sarili. Ano nga ba ang katapatan, ang kabutihan? Sapagkat bawat isa sa inyo ay natuto sa tao. Bawat isa sa inyo ay tunay na naglalakbay sa sanglibutang ito, hinahanap ang bahagi ng para sa Panginoon. Hinahanap ang bahagi na kung saan makapaglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, na sa pamamagitan ng inyong mga paggalaw kayo ay tunay na makakatagpo ng kanyang biyaya, ng kanyang makakain, ng kanyang salita. Aking mga iniibig na mga kapatid, nakita ba ninyo ang inyong hinahanap? Nasilayan ba ninyo sa inyong mga sarili kung gaano ang inyong mga paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Na ang inyong mga pagkatao ay tunay nga ninyong ihahaing buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapat ba ang paggalaw ninyo sa sanglibutang ito? Sapat ba ang inyong mga paggawa sa sanglibutang ito upang kayo ay tunay na makatagpo ng bahagi ng para sa Panginoon? Sapagkat ang tao ay tunay na matalino sa sanglibutan. Ngunit nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili ang inyong kakulangan sa harapan ng dakilang Panginoon? Na ang inyong mga pagkatao ay tunay ngang nililinis at patuloy na hinahanap sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang inyong mga sarili ay tunay nga ninyong ginagawang banal sa kanyang harapan. Natatagpuan ba ninyo ang bahaging ito sa inyong mga sarili? Sapagkat katotohanan, sa bawat paglalakbay ng tao, kayo ay tunay na nakakapulot. Ngunit ano nga ba ang inyong isinasait at ibinibigay sa inyong mga pagkatao? Ano ang binibigyan ninyo ng panahon? Ano ang binibigyan ninyo ng pagkakataong mabuo? Anong uri ng kaugalian ang inyong ibinibigay sa inyong mga pagkatao
upang kayo ay tawaging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang paggalaw ay patuloy. Ngunit ang paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon ay kinakailangan ng pag-aaral. Kinakailangan ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Higit na lalo kinakailangan ng panahon upang kayo ay tunay na makatugon sa kanyang kaharian. Sapagkat bawat isa sa inyo'y nagnanais na makasama at makapiling ang dakilang Panginoon. Ngunit sino ang naghahanap sa kanyang kaharian? Sino ang nag-aaral? Sino ang sa bawat isa sa inyo'y pinabubuti ang kanyang sarili upang ang kanyang katauhan ay tunay niyang ang maibigay ng mayroong katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon upang sa pamamagitan nito sa maliit na panahon na inyong ibibigay at iaharap sa kanyang harapan, kayo ay tunay na buo. Kayo ay tunay na nagbibigay pagkakataon sa inyong mga sarili na maiaahon sa sanglibutang ito sapagkat bawat isa sa inyo'y nagnanasa. Ngunit kakaunti ang naghahanap. Kakaunti ang tumutuklas sa kanyang sarili na mabago ang kanyang pagkatao sa harapan ng dakilang Panginoon. Kakaunti ang umaayon sa layunin ng kaitaasan upang kayo ay tunay na makapagbigay at tunay na magkaroon ng isang katapatan sa inyong mga sarili na kailanman ay hindi na nga kayo lilingon pa sa buhay na ito, bagkus kayo ay tunay na tutungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral ay hindi natatapos sa buhay na ito. Ang pag-aaral ay hindi natatapos sa maliit na aklat na sa inyo'y tunay na binuksan at tunay na isinalita. Bagkus ang pag-aaral, buhat sa kaitaasan, ay patuloy na ibinababa at patuloy na ibinibigay sa bawat mag-aaral, sapagkat narito ang dakilang Panginoon, ipinapakilala ang kanyang salita, ang kanyang pag-ibig upang kayo ay tunay na makasunod sa kanyang mga gawa. Ang pag-aaral ay hindi lamang sa mga bagay na inyong nakikita sa sanglibutang ito at patuloy ninyong iginagalaw sa buhay na ito, bagkus ang pag-aaral ay nagsisimula sa inyong mga sarili na patuloy ninyong binabaka, patuloy nga ninyong nililinis sa inyong mga pagkatao na anuman ang paggalaw ng isang sanglibutan, anuman ang ibigay ng isang sanglibutan, kagulumihanan, kaligayahan, nasa inyo ibinibigay, narito kayo sa harapan ng dakilang Panginoon ng isang kapayapaan. Naihahandog ninyo ang inyong sarili upang kayo ay tunay na maging kasangkapanan sa kanyang katwiran. Narito inyong inihahandog ang inyong pagkatao na sa pamamagitan ng maliit na panahon na daluyan ng kaitaasan ng bawat isa sa inyo bilang isang kasangkapanan ay tunay nga kayong nagkakaroon ng katapatan na ang inyong mga sarili ay tunay nga ninyong mabubuo. Sapagkat narito ang bahagi ng dakilang Panginoon, ang pagpapahalaga ng isang tunay na mag-aaral at higit na lalo ng inyong espiritu ay tunay nga ninyong pinangahawakan sa inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang butil ng buhay ay patuloy na ibinibigay sa bawat isa sa inyo, na sa pamamagitan nga nito kayo'y tunay na magkakaroon ng isang patutuo sa inyong mga sarili, sa inyong mga bahagi, na kayo ay tunay na makita ng bawat isa sa inyo, na kayo ay tunay na naglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang salita ng dakilang Panginoon ay hindi nagtatapos sa mga bagay na inyong nakikita at nagagawa. Ang salita ng dakilang Panginoon ay para sa lahat, para sa inyong mga kapatid, at higit na lalo para sa inyong mga espiritu. Pakainin ninyo ang inyong mga espiritu, aking mga iniibig na mga kapatid. Pakainin nga ninyo ang bahagi ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Busigin ninyo ang inyong mga gawa na mga bagay na nagmumula sa kaitaasan. Maging isa nga kayong mabuting anak. Maging isa nga kayong masunurin sa bawat mga gawa ng dakilang Panginoon upang nang sa ganon, sa pamamagitan ng buhay na ito,
inyong ang makita ang kaharian ng langit na sa inyo ay tunay na ipinangako. Sapagkat bawat mag-aral, bawat iniibig ng mga kapatid ay kanyang mga anak na nagpapatuloy at higit na lalo. Ito ang inyong panghawakan sa buhay na ito, ang panibagong pag-asa ng buhay, ang panibagong pag-asa ng kinabukasan ng inyong mga pagkatao, na ang inyong mga sarili ay tunay nga ninyong kalilimutan sa sanglibutang ito, sapagkat ang kaharian ng langit at ang inyong tahanan ay tunay na patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, niwag nga kayong maglumbay sa inyong mga sarili. Niwag nga sumagi sa pagkakataon ng inyong mga sarili ang kahinaan ng isang kalooban. Bagkus bawat kanyang mga anak, bawat mag-aral narito, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon, patuloy na ibinibigay, patuloy na inihahandog sa tuwina at kailanman ay hindi nagkulang, kailanman ay hindi nagbahagi ng mga salita upang sa bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay tunay na makababalik sa tahanan ng dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at laging. Tunay nga sa inyong pagparito, ipinagpagba ninyo ang inyong mga paa, ang alabok na nasa sa inyong paanan upang humakbang patungo sa tahanan ng dakilang Panginoon. Tunay nga sa inyong pagparito, inihanda ang piging upang sa inyong pagsasalo-salo ay makuha ninyo ang tunay na aralin ng buhay sa inyong mga kaakuan. Tunay nga ang panahon ay nagmamadali sapagkat hindi natutunan ng tao ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Sapagkat ang tao ay tunay ngang makasarili at hindi niya inaalam kung bakit siya naririto sa kapatagan ng lupa. Subalit kayong naririto na laging nang pumaparito at ibinibigay ang inyong kabuuan, ang inyong tinatawag na ikapu, ay tunay ngang mahalaga sapagkat dito nyo natatagpuan at dito ninyo nauunawaan kung bakit kayo pumarito sa kaorasang ito. Mapalad ang bawat isa na lagi nang nayuyungyungan ng liwanag sapagkat ito ang makapag-aantig, makapagbibigay sa kanya ng pagpapatuloy
na siya sa kanya ay magkaroon pa ng pagkakataon na umunlad ang kanyang kaakuan. Mapalad na tinatawag kung ang isang ako ay tunay ngang humahakbang patungo sa dakilang Panginoon na harinawa na ang kanyang layunin at ang layunin ng dakilang Panginoon ay tunay ngang mapag-isa. Sapagkat kung iisa ang layunin, tunay ngang magaang ang buhay ng isang ako. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagbigay. Kaya nga sa laging pagkakamali ng isang tao ay tunay ngang pinagbibigyan at tunay ngang binibigyan ng pagkakataon upang makapaglinis, upang makapagbigay ng kanyang mga bagay na dapat na imisin dito sa kapatagan ng lupa. Ang kahalagahan ng pag-aaral sa kaitaasan ay tunay ngang inyong natutunan at tunay nga ninyong binibigyan ng halaga sapagkat alam ninyo na ang inyong mga espiritu ay tunay ngang nangangailangan ng pagkain at inumin na kinakailangan upang sa ganun pagdating ng panahon na kayo'y tawagin ng dakilang Panginoon, tunay nga kayo'y nakahanda at tunay nga kayo'y nakapaglinis sapagkat naririto kayo sa kapatagan ng lupa upang mag-aral at upang manalangin at higit sa lahat, kayo'y humingi ng patawad sa lahat ng pagkakasalang inyong natutunan na inyong naisagawa buhat pa nung una. Mapalad kayong nakatagpo sa ganitong paaralan sapagkat nakapaglilinis ang bawat isa. Nakaalam ng mga bagay-bagay na hindi inaakala. Kaya nga't laging sinasabi sa inyo, kayo ay laging manalangin. Kayo ay kumapit sa puno ng ubas upang hindi kayo maligaw sapagkat ang mga bagay na ibinigay ng dakilang Panginoon na pangako ay tunay nga niyang tinutupad. Ang pangakong buhay na walang hanggan ay laging nandiyan upang sa gayon matutunan ng bawat espiritu na tunay ngang adhikain na kayo'y makarating sa paanan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa nagsusumikap, nagdudumali upang sa gayon ang lahat ay maisagawa niya ng nararapat at kaorasan ng kanyang buhay. Manatili kayong manalangin sa inyong mga sarili, lalo't higit sa inyong kapaligiran at sa inyong pamayanan, sapagkat lubhang masalimuot ang mga naririyan at tunay ngang marami pa kayong haharapin na kabigatan. Subalit, manatili kayo sa liwanag upang sa gayon ang lahat ng mga bagay ay magiging kagaangan sa inyong paggawa na nauukol sa kaitaasan. Kung kayo'y masipag, sipagan pa ninyo na kayo ay lagi nang pumaparito
at nagbibigay ng inyong kabuuan sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ang Diyos ay laging nasa sa inyo. Lagi kayong sinusubaybayan, anuman ang mangyari, sapagkat kayo ang napiling mag-aaral sa kaitaasan. Ang lahat ng mga banal ay tunay ngang nagsusumikap. Lahat ng mga protektores ay nagsusumikap upang ang bawat isa sa inyo na lagi nang naririto ay huwag maligaw ng kanyang pangyapak. Bitawan ninyo ang sanlibutan sapagkat ito ang makapaghahadlang para kayo makarating sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo na lagi nang tinuturuan, maging matatag kayo sa inyong pananampalataya na upang sa gayon, anuman ang humarap sa inyong buhay, hindi kayo matitinag. Hindi kayo mabubuwag sapagkat nasa sa inyo, nasa puso't damdamin at kalooban ninyo ang dakilang Panginoon na tunay ngang siya ang liwanag at siya ang buhay. Hindi niya tayo pagbigyan. Hindi tayo iiwanan. Yan ang sabi ng ating dakilang Panginoon na tunay ngang ipinagkakaloob sa bawat isa. Ang mga bagay na itinuro, itimo ninyo sa inyong isipan, damdamin at kalooban sapagkat ito ang magiging sandata ng bawat isa. Dumating man ang unos, dumating man ang lahat ng mga bagay na di mo aakalain ay tunay ngang pagharap sa iyo, hindi ka mabubuwag. Hindi ka magkakaroon ng pag-aalinlangan sapagkat nasa sa iyo at sumasa iyo ang dakilang Panginoon na lagi nang naririyan at nagbibigay ng proteksyon sa bawat isang sumusunod sa kanyang likuran. Ang pag-ibig na iniuukol sa bawat isa ay tunay ngang sasakay niya sapagkat sumusunod siya sa kanyang likuran. Ang mga banal ay lagi nang nagpapaalala sa bawat isa na kayo ay sumunod sa lahat ng iniuutos, sa lahat ng ibinigay na kautusan ng dakilang Panginoon buhat pa nung una. Ipagkaloob ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong mag-alinlangan. Kung hindi, magkakaroon pa kayo ng tunay na pagdadalawang isip kung kayo ay lagi ng ang inyong isipan ay laging naririto sa kapatagan ng lupa. Ang pag-aaral sa kaitaasan, ang tunay na kaligtasan ng bawat espiritu na tunay ngang nag-aadhika na sa pagdating ng panahon, siya ay haharap sa dakilang Panginoon na tunay ngang may kalinisan at kabanalan. Mahirap, totoong mahirap, subalit sa pagtityaga, sa pag-aambil ng panalangin, patatatagin kayo ng dakilang Panginoon na kayo'y hindi mawawala. Ang bawat isa'y darating sa kanyang harapan at luluhod at magsasabi ng lahat ng kanyang ginawa
dito sa kapatagan ng lupa. Ang mga bagay na kinakailangan ng bawat isang espiritu ay tunay ngang maging mapagkumbaba, maging matalimahin ang pagsunod sa lahat ng kautusan ay tunay ngang sa inyo at hindi kayo pababayaan. Ang lahat ay darating sa harapan ng dakilang Panginoon kung ang lahat ng kanyang inutos, lahat ng kanyang pinagagawa sa lahat ng kanyang mga anak ay tunay nga ninyong nagagampanan. Kayo na napili sa karamihan ay tunay ngang magkakaroon ng buhay na walang hanggan na kanyang pinangako sa bawat isa. Hindi nag-uurong ng kanyang sinabi na sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ang tahanang ito ay kanyang inilalaan sa bawat isa na lagi nang pumaparito at nagbibigay ng kanyang kabuuan. Naglilinis, nagbibigay ng kabuuan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay tunay na banal. Kaya nga, sa bawat isa, magpakabanal ang bawat isa upang sa gayon, pagharap ninyo sa dakilang Panginoon ay tunay ngang mayroong kayong kalinisan at kabanalan sa kanyang harapan. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ay laging nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Pag-ibig at kapayapaan ang sumainyo ngayon at magpakailanpaman. Tunay nga, ang isang mandirigma ay laging nakikibaka upang nang sa ganoon ay ipagtanggol niya ang kaharian. Na kung paano nasa kanya na pinagkatiwal na ito ay kanyang ipaglalaban, maging buhay man ang kapalit. Mga iniibig ko mga kapatid, ayon sa pag-aaral na binigay sa bawat isa, ay tunay nga ay binubuo ng pag-ibig na ito ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Ano nga may dudulot ng isang pananampalataya sa bawat isa sa ngalang ang bawat tao ay nabubuhay sa kanyang pagsisikap. Mga inibig ko mga kapatid, hindi lahat ng naisin ng tao ay tunay nga na ito'y makabuluhan sa kanyang kabuuan. Mayroong isang Diyos na mapangyarihan sa lahat na naglikha upang nang sa ganon siya'y sambahin ng buong puso ng bawat kaluluwa.
Ito ba ay nagagawa ng bawat isa? Tunay nga ba na ang pananampalataya nilalaan ng bawat kaluluwa ay nagiging sapat? Mga inibig ko mga kapatid, ang karupukan ng isang ako ay tunay nga na kailangang bakahin na lagi. Sapagkat tunay nga ang nakaraan nasa lagi na sumisiksik sa inyong pagkatao ay kinakailangan mapalitan ng isang bago na tulad na pinakilala ng dakilang Jesus. Na ito ay isang pananampalataya na kung papaano ang pag-ibig ay sumisibol sa bawat puso na gumaganap. Nasa pamamagitan ng mga biyaya na ito ay nagsisikap ang bawat isa upang umunlad ang kanyang espiritu. Narito, ang bawat tao ay laging nakatali. Saan siya nakatali? Ayon sa kanyang adhikain sa buhay sa laman. Sapagkat tunay nga natatakot ang bawat isa na magutom. Ngunit ang ipinakikilala ng dakilang Ama sa bawat isa ay tunay nga na kailanman na kung ito'y kainin mo at tanggapin ng buong puso mo, ay hindi ka na muling magugutom. Ano ang iyong pangahawakan sa buhay na iyong pananampalataya? Kung hindi ang salita ng Diyos na iyong aakapin sa iyong buong buhay, na ito ay maglilinis sa iyo, na mag-aalis paunti-unti na mga karumihan na nakaraan, na iyong sinusunod. Noong una'y bulag-bulagan ka, ngunit ngayon, unti na binubuksan ang iyong mga paningin, ang iyong pangunawa, nang upang nang sa ganoon, kung madinig mo anumang bagay sa labas, ay ang iyong pasok sa iyong tainga ay ang mabuti, upang nang sa ganoon, ang iyong puso ay naimbaka ng mabuting salita at hindi ang karumihan. Sapagkat tunay nga, dumaraan sa pag-iisip din ang mula sa puso na kung paano ang karumihan at ang mabuti. Kayo na bilang mag-aaral, hanapin ninyo ang salita ng Diyos upang sa kaunlaran ng bawat kaluluwa ay tunay nga na matamo ng bawat isa. Maraming pag-aaral ang ibinibigay ang kaitaasan upang magising ang bawat isa. Nandoon ang mga karanasan na mahigpit pa sa bawat isa, na halos hindi matanggap ng kanyang sarili, na kung paano ang kanyang nakaraan ay tunay ngang ginigiba upang nang sa ganon na ito ay magkaroon ng anyong bago sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag niyong nasain ang mga bagay na kabulukan, kung hindi pagsikapan niyo nasa inyong pagkilala sa pananampalataya sa Panginoon, ay isiksik niyo sa inyong puso at isipan ang kanyang salita na unti-unting maunawaan ninyo. Sapagkat tunay nga, walang mag-aaral na biglang natuto. Tunay, ang Panginoon ay lagi nagbibigay ng kahinahunan sa bawat puso, upang nang sa ganon, ang bawat paggalaw ng bawat isa ay unti-unting mapino, hindi magaslaw, hindi mapag-isip na anumang bagay na tumatakbo na tulad sa kanyang nakikita sa paligid. Tunay nga, maraming kabulukan sa paligid. Ikaw ba'y aayon? Ngunit sa kaitaasan, nandoon ang kalinisan. Nandoon ang kapayapaan. Ngunit hindi sinasabi na ikaw ay hindi nagagawa dito sa sanlibutan. Bilang isang manampalataya, anumang mayroong atas mula sa kaitaasan, ito ay iyong gagawin. Ikaw ang magiging halimbawa ng iyong kapwa.
ayon sa mabuting salita ng Diyos, sapagkat ikaw ay binubuo ng isang mabuting liwanag mula sa kaitasan. Na ang liwanag na yan na magbibigay ng ilaw, hindi lamang sa iyong sarili, kundi maging sa iyong kapwa. Sapagkat tunay nga, bawat isa ay kasangkapan ayon sa mabuting gawa. Naglilingkod sa Panginoon na mayroong kalinisan ng puso. Hinahangad ang buhay na walang hanggan. Tunay na ang bawat isa ay naghahangad. Ngunit, pagsikapan niyo ang isang aral ayon sa Espiritu, na ito ang itinatanggi ng maraming kaluluwa, na maraming mag-aaral, sapagkat hindi nila napag-uunawa ang salita ng Diyos. Sapagkat sila'y laging tumitingin ayon sa titik, hindi nila inuunawa kung anuman mayroon nakapaloob sa titik. Bilang isang espiritista, ang pag-aaral ay ayon sa Espiritu. Kaya nga, binubungkalan lupa upang tumaba. Unti-unti na sumisibol ang mga punla na binigay ng dakilang Panginoon nang sa ganoon sa iyong paglaki. Dala mo ang pangunawa ng salita ng dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, kung ikaw ay nakatutupad ng ayon sa salita ng dakilang Panginoon, sino sa iyo makapagbubuhay? Kundi ikaw ay natatayo ng matibay, na ikaw ay nakikibaka palagi, na dala mo ang pagtatagumpay ng bandera ng dakilang Panginoon, na ito ang sagisag ng bawat isa, nang upang nang sa ganoon, kayo na bilang mag-aaral ay hindi isinilang sa isang pagtatalo, kung hindi sa isang kaliwanagan ayon sa pangunawa ng salita ng dakilang Panginoon. Tunay na maraming namumuno ayon sa salita ng dakilang Panginoon. Ngunit bilang isang mag-aaral, sikapin ninyo na ang inyong pangunawa ay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat tunay nga na kung ito ay sa Espiritu, tunay na magpapatuloy ang iyong pag-aaral. Tunay nga na ikaw ay makaaganap ng mga tungkulin sa loob ng 7 araw na sinasabi ng dakilang Panginoon. Tunay nga binigay ang mga araw na yan upang gampanan mo sa iyong buhay. Maging banal sa gawain at maging sa pamumuhay na tunay nga na kalinisan, maging isusubo mo sa iyong bibig. Sapagkat tunay nga na ang kalinisang yan ang magbibigay sa iyo ng kaangatan sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Hindi mo ipapasok ang mga karumihan na gawain ng buhay. O mga iniibig kong mga kapatid, magising nawa ang bawat isa sa kanyang pamumuhay. Hindi niya isinisiksik ang mga bagay na alam niyang ito'y walang pakinabang pagdating ng panahon. Kung hindi ang mga aral na binababa ng kaitaasan, na ito ang laging laman ng iyong puso nang upang nang sa ganoon, sa paggawa, mayroon kang disiplina sa iyong sarili, na hindi ka kakitaan ng iyong kapwa, ng anumang bagay na karumihan. O sa pasimula, nandoon ang mga bagay na paglalaban ng damdamin, sapagkat tunay nga may nakasanayan ang bawat kaluluwa. Ngunit sa pagpapatuloy ng pag-aaral, nasa iyong pag-akap, tunay nga, nasa paigbaka mo sa pamumuhay, ayon sa Espiritu, ay unti-unti mo madadaig ang anumang bagay na sanlibutan. O mga iniibig ko mga kapatid,
Huwag kayong matakot sa inyong pamumuhay, sapagkat ibinigay ng Diyos sa inyo ang pag-asa na ito ang kinakailangan yung panghawakan sa buhay, sapagkat walang pinabayaan ang dakilang Panginoon na sumusunod sa kanyang salita, kung hindi ang lahat ng yan ay pinagpapala niya ayon sa Espiritu. O mga iniibig kong mga kapatid, magbigis nga kayo ng buong puso ng iyong pag-iisip upang nang sa ganon, sa pag-aaral na ibinibigay, kayo ay hindi mawala doon sa aral ng Panginoon, kundi bagkus kayo ay lagi nakatindig ng mayroong dangal sa harapan ng dakilang Panginoon. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailanman. Aking ang mga inibig na mga kapatid, naway ang pagkakataong tulad nito ay ariing ginto ng bawat isa na sa kanyang paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon ay makita ang kasiyahan na kayo ay makatanggap ng salitang nagmumula sa kaitasan. Ng salitang ito rin ang pupuno sa bawat kakulangang naramdaman ng bawat isa sa isang linggong nakalipas. Naway sa bawat pagtahak ninyo, sa tahanan ng dakilang Panginoon, ay kayo ay handa upang makinig ng kanyang mabuting balita. Na sa bawat pagkakataon, aking mga iniibig, ang inyong kabuuan ay niaalay ninyo ng tunay sa harapan ng dakilang Panginoon. At hindi lamang dahil ang bawat isa ay nakakaramdam ng kahinaan. Kung hindi kayo patuloy na nagtitiwala at naghahangad ng karunungang nagmumula sa dakilang Ama. At ang karunungan ding ito ang siyang ninyong palalaguin upang maging karapat-dapat na panggalingan ng salita na inyo ding isasabuhay sa inyong pamamalagi sa sanglibutan. Ang paalala ay patuloy na ipinagkakaloob aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang kahapuan ng laman na madalas na ginagawang katwiran ng bawat isa upang hindi makapaglingkod sa tumpak na araw sa dakilang Panginoon. Naway sa inyong mga nakapagbibigay ng korasang tulad nito, matuto kayong magsipaghanda sa inyong mga sarili na kung papaano kayo nagsusumikap sa sanglibutang ito ay higitan nawa ng inyong paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung papaano kayo bumabangon upang harapin ang bawat kapatid na nagbibigay sa inyo ng kahapuan sa sanglibutang ito, ay bumangon kayong tunay sa nag-iisang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kalakasan. Sapagkat hindi matatapos
ang gawain sa laman, maliban kayo, aking mga iniibig, ang magbibigay tuldok at ipagkakaloob ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Na magkaroon kayo ng disiplina, magkaroon kayo ng katatagan, magkaroon kayo ng pagsusumikap na ang bawat isa sa inyo sa oras ng pangilin sa harapan ng dakilang Panginoon, ang inyong kabuuan ay nasa Kanya. Sapagkat ito ang magtutuwid sa daan ng inyong nilalakaran. Ito din ang makapagbibigay ng sandata sa inyo, aking mga iniibig, sa bawat pagkakataon na kayo ay pinanghihinaan. Ito rin ang magbibigay gabay, aking mga iniibig na mga kapatid, sa kung papaano kayo tinawagan ng sanglibutang ito. Mananatili't mananatili ang liwanag ng Panginoon na sa inyo ay magbabalik. Dito ko iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito, at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan pa. Paalam, ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, katotohanan, sagana ang bawat isa sa salita ng dakilang Panginoon. At ang bawat kataganayan na tumitimo sa inyong mga puso, tunay na nagbibigay lugod sa bawat isa. Na ang bawat kapaguran, katotohanan, ito ay nawawala. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na narito tunay na magpasalamat lagi na sa dakilang Panginoon. Sapagkat kung kayo nakararanas ng kaginawahan mula sa kanyang salita, katotohanan, ang inyong mga espiritu ay tunay na naggagalak upang ang kabutihan ng Panginoon ay inyong matanggap. At ito ay di nyo ipinagkakait sa kanyang harapan, sapagkat inyong nalalaman ang kabutihan ng dakilang Panginoon ay lumalaganap sa bawat panahon ng inyong mga buhay. Subalit mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang pagkakilala ng bawat isa sa dakilang Panginoon? Ang pagpuntabaga ng bawat isa sa kanyang tahanan. Ang pagdalubaga ng bawat isa sa kanyang piging ay naroroon lamang sa paghingi ng bawat pangangailangan ng bawat isa. Kayo ay tinuturuan ng kanyang mga salita upang sa bahagi na inyong inaakalang mabuti sa inyong mga sarili, ito ang inyong gawin, mga iniibig na mga kapatid. Subalit ang pag-aaral ng ayon sa Espiritu, na siyang inilalaan ng kaitaasan sa bawat isa, ito ang bahagi na ninanais ng kaitaasan na inyong maunawaan at matutunan. At ano ang bahaging ito, o aking mga iniibig na mga kapatid? Na kayo ay di lamang mga tuto ng ayon sa inyong mga sarili, kundi kayo'y mga tuto
ayon sa kaunawaan ng dakilang Panginoon. Gayon din ang bahagi ng pagkakaligtas ng inyong mga sarili, kundi lalo higit maibigay ng bawat isa ang kanyang sarili bilang bahagi ng kanyang kapatid, ng kanyang kapwa, na kung papaanong ang pag-ibig na kanyang natamo ay kanyang maibigay ng tulad sa kanyang kapatid o kanyang kapwa. At papaano magaganap ang bahaging ito o aking mga iniibig na mga kapatid? Kung ang bawat isa ay lagi na lamang naroon sa paghingi ng kanyang pangangailangan. Hindi ba ganyo nauunawa kung bakit ang bawat isa ay tinuturuan? Hindi ba ganyo nauunawaan kung saan paroroon ang lahat ng pag-aaral na sa inyo'y laging inihandog ng kaitaasan? Mga iniibig na mga kapatid, kung papaano ang bawat isa ay tulad sa mga sanga na dinikit ng dakilang Panginoon doon sa tunay na puno ng ubas, upang ang mga biyayang dumadaloy mula sa dakilang Panginoon, na siyang nagbibigay ng lahat ng kabiyayaan mula sa kaliit-liitan. Ang mga bahaging ito ay inyong matamo. Subalit ang mga bahaging yan ay hindi ibibigay ng walang katuturan o ng walang kabuluhan, sapagkat kinakailangan mula rin sa inyo ang mga ito'y dumaloy dumpa sa maliliit na mga sanga na dito ay nakadikit. Kaya nga't ingatan nyo o aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagkakakapit ng bawat isa doon sa puno ng ubas, upang ang bawat isa ay manatiling sariwa, na ang bawat isa ay manatiling mayroong pakinabang na kung saan hindi lamang magkakaroon ng mga dahon, kundi ang lalong inaasahan kayo ay magsipagbunga. Ang lahat ng pakisikap ay kinakailangang magkaroon ng bunga, mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat mula sa bunga dito, ninyo maipapakain ang tunay na biyaya ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang buhay na siyang tunay na magbibigay kabusugan at makapagtitigaw ng bawat kauhawan. Magbibigay ng kasagutan sa bawat karamdaman na dito ay magpapagaling. Ito ang biyaya ng dakilang Panginoon. Subalit ang bahaging ito o aking mga iniibig na mga kapatid ay isang tungkuling ibinigay sa bawat isa, na sa panahong kayo'y kumukuha ng kanyang mga salita at inyong ipinatutubo ang bawat bininayan na ibinibigay ng dakilang Panginoon, naroon na ang isang tungkulin kung papaanong ang bawat binging yan ay kinakailangang tumubo at lumago ng may kahalagahan. At mula sa pagtubo o aking mga iniibig na mga ay ano nga ang aasahan? Tulad ng banggit, ang bawat isa ay kinakailangang mamunga ayon sa nararapat. Mga iniibig na mga kapatid, sikapin ng bawat isa na magkaroon kayo ng kapanahunan sa inyong mga buhay, na ang pag-aaral ayon sa salita ng Panginoon, ayon sa diwa ng Espiritu, ito ang inyong matutunan. Nang upang sa gayon ang tunay na layunin ng kawang gawa
na itinuturo ng kaitasan ay inyong mapalaganap sa bawat kaluluwang tunay na nangangailangan. Na ang tunay na kaligtasan ay inyong mailapat sa bawat isa. Sapagkat ano nga ang kaligtasan mayroon sa sanglibutang ito? Na mabigyan ng bawat ibig ng pagkain sa isang araw? Subalit sa kinabukasan narito ang kagutuman ay muling dumarating. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga ang ibinigay ng dakilang Panginoon sa bawat isa? Na kung sino man ang mauuhaw at magugutom, ano nga ang kanyang ipinakakain na kung ito ay inyong matamo? Tunay na ang bawat isa ay di na nga magugutom at di na nga mauuhaw. Ito ang kaibahan ng itinuturo ng kaitaasan sa bawat isa na tunay na tatanggap ng katotohanan ng kanyang salita. Kaya't kayo na nakakaalam ng bahaging ito, maging matalino kayo sa inyong mga pag-aaral. Maging matalino rin kayo sa bawat niyong paggawa. Huwag nga kayong dumoon sa pagsunod sa mga kaluluwaang walang patutunguhan, kundi ang inyong mga sarili kung tunay niyong nakita ang kalooban ng dakilang Panginoon mula sa kanyang pagtuturo. At ito ay inyong napatunayan sa inyong mga sarili. Ano pa nga ba ang magiging dahilan upang kayo ay umiwas pa sa daan ng katotohanan? Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan. Ang pagsunod sa daan ng dakilang Panginoon ay hindi nga nagiging madali. Sapagkat ang pagsisikap at ang pagtitiis ay mga unang aral na dapat matutunan ng bawat isa. Upang sa mga bagay na ito ang bawat isa ay maging matatag at makita ang katotohanan itinuturo ng kaitaasan. Na ang pag-asang kanyang ibinibigay, katotohanan, ito ang tunay na pag-asa. Sapagkat ang kanyang espiritu'y nakakakita lagi na ng kaliwanagan. At anumang bagay na kanyang nakikitang madilim sa kanyang buhay, sa laman, hindi na ito ang bahaging kanyang nakikita, kundi yung bahaging mabuti at matuwid na ngayon si Espiritu, na siyang tunay na magbibigay lakas anuman ang bahagi na kanyang haharapin. Ito ang pag-aaral na sa inyo'y ibinibigay kung kaya't ang bawat isa ay nasa paralan ng sanglibutang upang inyong makita na sa buhay na inyong hinaharap ayon sa laman. Bahagi ito ng isang pagtitis upang inyong mapagtapusan. Na upang ang bawat isa sa kabila ng mga bagay na ito ay kanyang makita. Ano nga ba ang tunay na kabuluhan ng kanyang buhay sa sanglibutang ito? Isang pagkakataon upang ang bawat isa mula sa maling kaisipan ay mapalitan ng kabutihan at matuwid na kaisipan. Upang sa mga bagay na lagi ng sinasabing kahirapan, makita nyo ang kalakasan ng isang espiritu na kung siya ay matuto, walang hirap na di mapagtatagumpayan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa nga ay tunay na magsikap at tunay na palagan ang bahagi na sa inyo'y laging itinuturo. Ang inyong pakikipagsalitaan sa mga banal ay inyong tunay na pag-iingatan at inyong tunay na unawain nang upang sa gayon ang lalong masiglang pag-aaral ang siyang magbibigay lakas at katatagan sa bawat isa upang lagi na ang lakas ng dakilang Panginoon ay kanyang matamo. Ito ang bahagi na sa iyo'y aking iiwan at harito ang bawat isa na narito ay manatili sa pag-ibig at kapayapaan mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aral. Pedro, Apostol, paalam.